Super team yung gustong buuin ng Warriors ngayong offseason. Based na mismo yan sa sinabi nitong si Dunleavy. Hindi ganun kadali pero possible ngayon eh. Ang project ni Dunleavy ngayon sa Warriors, makakuha ng sabay itong si Anthony Davis at LeBron ngayong offseason. Si LeBron talaga ang pakay nila. Magiging interesado lang kasi yan kung makukuha nila si Davis sa Wizards. Ang lagay kasi ng Warriors, hindi ganun kabigat ang cap hit. Kahit pumirma sa kanila ng 2 years 40 million extension itong si Porzingis, si Draymond Green, Draymond Green nag-decline ng 27 million player option para mag-salary discount. Magkakaroon ng sapat na space ngayon ang Warriors para gamitin ang non-taxpayer mid-level exception nila na nasa 15 million pa. Pwede nilang i-offer yan kay LeBron eh. Pero kung hindi kasi sapat, lalo't malaki yung extension na makukuha ni Porzingis, based sa mga cap analysts, kakailanganin pa rin ng Warriors na gumawa ng another cap clearing moves o depende kung papayag na si LeBron around 15 million na salary sa Warriors eh. Kay Kerry na rin kasi mismo nang galing na susubukan niya talagang kausapin si LeBron para ma-recruit. Si LeBron mas mahirap papirmahin matapos ang contract ni Kristaps Porzingis. Ang original plan gamitin ang non-taxpayer mid-level exception matapos magbaba ng unang taon na sahod si Green. Sa lagay kasi ngayon, mukhang wala na talagang pag-asa ang Warriors kay Kawhi. Biglang natunaw yung interest nila after na ang Toronto Raptors mismo yung humabol ngayon dyan sa free agency. Parang alam na ni Dunleavy yung kahihinatnan eh. Malakas ang Warriors sa free agent signing. May cap space pa sila at exception na pwedeng gamitin. Kaya rin kahit trade salary matching ang pinaka-requirements nila eh. Kaya kahit wala ng malaking cap space ang Warriors, pwede pa rin nilang subukan makuha si Davis kung maayos nila ang salary matching gamit yung contract mismo ni Butler at ibang asset, lalo na kung si Davis mismo sumubok mag-explore ngayon kung di niya makikitang sapat ang roster upgrade ng Wizard para sa championship contention. Kahit kasi ayaw ng team owner ng Wizards na i-trade siya, kung magre-request si Davis, possible talagang pumasok siya sa market eh. Lalo kung makukuha sila ng asset at star player tulad ni Butler. Sinabi naman mismo ni Windhorst, hindi pa nagpapakita si LeBron sa Lakers ng kahit anong interes hanggang ngayon. Walang direct contract negotiation at deal pa na nangyayari. Ibig sabihin, dyan lalong lumalabas ang potential na makinig nga raw to ng offer sa iba't ibang team ngayon sa free agency. Unrestricted free agent na siya ngayon, official na yan. Diyan naman lalong naging interesado ang Miami. Hindi lang naman ang Warriors kasi ang humahabol kay LeBron at sumusubok na ma-recruit. Nagbago talaga ang sitwasyon ng Miami Heat matapos makuha si Giannis. Base mismo sa mga analyst, naging champion contender agad ang Miami. Meron silang Giannis, Adebayo, dalawang elite defender at all-star caliber player. Kung sasama si LeBron nga raw, magkakaroon sila ng veteran playmaker at leader na may playoff experience na pwede ngang sumandal dito kay Giannis at Adebayo. Parang mas pabor din kay LeBron kung babalik siya pa Miami Heat. Instant champion contender talaga. Ang laban lang naman kasi ng Warriors, yung friendship na meron kasi kay LeBron, Green at Kerry. Kaya pinapaingay talaga yan ng mga analyst at media. Wala rin namang sapat na cap space kasi ang Miami para ibigay kay LeBron Lalo na kung hahabulin pa rin nga raw nitong si LeBron yung maximum contract sa free agency, mahihirapan siya. Ang hahabulin lang sa kanya kung gusto niya mismo bumalik sa Heat bilang free agent, mas kailangan niyang tanggapin ang salary discount, lalo't MLE lang rin ang available offer sa kanya ng Heat. Pwede rin nga raw yung sign and trade scenario pero mas komplikado at nangangailangan pa ng deal sa Lakers. Ang pinakamalaking balakid lang talaga salary cap dahil kakailanganin ni LeBron na tumanggap ng malaking bawas mula sa max salary niya o kailangan mas maging komplikado pa sign in trade. Sa ngayon, based sa mga insider, Miami Heat at Golden State Warriors yung dalawa sa pinakamatinding outside contender kung sakaling hindi magkasundo si LeBron at ang Lakers sa free agency na to. Lalo ngayon na wala pa rin kasing nilalabas talaga na report ang Lakers about sa extension contract niya na nag-uumpisa na ang free agency at possible dyan mismo malagay sa kanila sa alanganin si LeBron at magbubukas ng pagkakataon naman sa Heat at Warriors na ma-recruit siya.
Nasa ibang direction na kasi talaga ngayon ang Lakers front office. Gusto nilang ma-secured muna ang alis center at elite 3 and D guard na kailangan mismo ni Luka na nire-request niya na 2 season na ang natapos bago nila ayusin yung mga free agent player nila. Kaya based sa mga report, possible tirang cap space na lang sa trade o free agency ang gagamitin ng Lakers para papirmahin ng contract yung mga free agent player nila tulad nila Smart, Hachimura, Lebron at iba pa. Kaya nagiging komplikado lalo kung hindi nila maaayos ang free agent signing nila. Si Hachimura nalilink na ngayon sa San Antonio Spurs na need ng elite sharpshooter sa free agency. Parang mas pabor din no? Kung makukuha siya ng Spurs, mas magagamit at possible, mas malaking contract pa ang kayang i-offer sa kanya. Si Marcus Smart naman, nalilink na rin sa Rockets. Mali, hindi lang pala link news. Malaki talaga ang interest sa kanya ng Rockets na makuha ngayon sa free agency. Lalo kung siya mismo papasok sa unrestricted free agent kung hindi maayos ng Lakers front office ang lagay ng mga free agent na to. Siguradong ubos yung role player nila para sa susunod na season.